Yun! Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Itong video na to para sa mga para sa mga anak ko. Kamusta kayo? Kung mapapanood nyo itong video na to, siguro mga malalaki na kayo. Nakita nyo na lang to sa social media. Ito tungkol sa mana. Dalawa lang naman yun Dalawa lang yung di mo maiiwasan dito sa mundo. Una, tax. Pangalawa, mana. Pangatlo, mamatay. Tatlo pala hindi mo maiiwasan sa mundo. Well, ang anak ko tatlo. Dapat alam nyo na gagawin. So ako kasi maaga na wala si tatay, kaya hindi siya masyadong nakapag-asikaso sa amin, lalo na dyan sa mga mana-mana. Kaya ako the rest ng mga property ni tatay, ako nag-asikaso. So kayo din yung mga mag-aasikaso. Chloe, Lynn Carl, and Rich Prince. Ngayon, ang mamanahin nyo is yung bahay na apartment. Para sa inyo yun. Well, syempre hati-hati kayo dun, kayong tatlo. Nasa batas naman yun. At syempre may hati din dun yung mga pinsan nyo na anak ng kuya ko, si Daniel. So hati-hati kayo dun. Ang sa akin lang, gusto ko ang mag-aasikaso isa man sa inyong tatlo ang dapat mag-asikaso nun. Well, pag nawala naman kami, gusto ko maging maayos yung maging maayos kayo sa paghati-hati. Ayoko nung magulo. Pangit naman kasi pag magulo. Diba? So alin man sa inyong tatlo kailangan magkasikaso nun. Papaliwanag ko kung ano yung mamanahin nyo. Sa legal ay hindi, mag-umpisa tayo sa mag-umpisa tayo dun sa sinabi ni tatay nung siya'y nabubuhay pa. Pero ang sinabi ni tatay, yung unang bahay sa akin, yung pangalawang bahay kay Daniel.
ng bahay na kay Tito Romy, pagkakaalala ko, Daniel din yun eh. So, ang unang bahay, yun yung akin. Yan yung sinabi ni tatay. Pero, sa batas, hati-hati yan. Hindi pwede yung verbal na sinabi lang na ito sa'yo, ito sa kanya, o ito sa'yo lang. Walang ganun. Kumbaga na pag-usap-usapan lang nabubuhay pa si tatay. At ngayon, nasunod naman dahil nakuha ko na isang bahay. Pero hati pa rin kami ni mama. Tas solo ni Daniel yung yung pangalawang bahay. So, ang titulo niyan nakapangalan sa tatlo. Para malaman nyo din yung sa titulo. Ang pangalan ng nakatitulo dyan, Melesio Dael. Tapos yung Tito Romy, saka si Tatasyon. Ngayon, ang kwento niyan, bumili si tatay ng lupa sa Labrador. Inulugulugan niya. Tapos gusto niya makasama yung dalawang niyang kapatid na paborito daw, uno. Ayun, binigyan niya si Tito Romy pati si Tasyon, Tia Tasyon, ng lupa. Na ang nangyari pinangalan sa kanilang tatlo yung lupa. So bakit pinangalan? Kasi that time wala pang anak si tatay. Ay siguro hindi niya rin alam na magkakaanak siya ng pogi. Ayun, binigay sa kapatid. Nahati sa tatlo yung titulo. Well, ganun talaga. Yung kay Tito Romy, bibigay daw kay Daniel. Yung kay Tia Tasyon, well, wala na si Tia Tasyon. Ang date nga pala ngayon para maalala nyo is May 10, 2024. Wala na si Tia Tasyon. So syempre ang may-ari niyan sa legal yung mga anak. Syempre dati kasi binibigay inihikayat ni tatay si Jabela Tasyon na patayuan yung lupa kasi nakatambak lang. Sabi naman ni Tia Tasyon wala siyang pampatayo kasi nga matanda na rin. Yun ang mga naririnig ko sa kanila dati nung bata pa ako. Tapos ang nangyari pa niyan, mga naririnig ko pa is ayaw tanggapin ni Tia Tasyon yung lupa kasi nga walang pampatayo. Ang ginawa ni tatay ko, si Melesio, inutik-utik niya, pinatayuan niya
ng bahay. Yun, naging bahay, tapos naging paupahan, naging room for rent, naging apartment. So as of now, hindi kumbaga parang hindi nila tinatanggap yung lupa na yun, or parang pinabayaan na nila. Well, kami din yung nagbabayad ng tax. Pinabayaan nila kasi nga ang mindset nila binigay ni tatay kay Tia Tasyon. So parang ang siste kay tatay pa rin yun, which is ang problema, nakapangalan kay Tia Tasyon. Kaya nahihirapan din ako ngayon na kunin, or nahihiya din naman ako. Saka kung aasikasuhin ko ngayon yun, 3 tao yung papapermahin doon, which is baka manghingi sila, baka manghingi sila ng ng alam mo na, di ba? Siyempre peperma sila wala pa naman tayong pambigay doon. Sa legal, sa kanilang 3 yun, magkakapatid, kasi 3 ata o 4, alam ko 3 sa magkakapatid yun mga pinsan ko, sila Louie, yun yung mga anak nun, Louie, Sim, yun. Sa mata ng batas, sa kanila yun, pero yun nga, parang hinayaan na nga nila, kasi nga parang bigay lang sa nanay nila yun, ni tatay. Kung magkakataon man na nabawiin nila, wala tayong magagawa, kasi ang pinag-uusapan natin dito yung gitnang bahay. Wala tayong magagawa kasi yun yung nasa batas. Kahit pa binigay ni tatay yon sa kapatid niya, kung sinong nakapangalan sa titulo, sa kanya yun. So habang walang kumukuha, di pagkakitaan. Ganoon lang naman yun Kami rin naman yung nagbabayad ng tax. Pero kung sakaling ang bawiin, wala tayong magagawa. Kung mapapamana ko sa inyo yung unang bahay, pag-usapan nyo na lang, magpipinsan kayo kung anong gusto nyo. For example, hati kayo sa upa, diba? Hati kayo sa upa, o kaya tagi-isa kayong kwarto. Kayo bahalang mamili. Nasa inyo naman na yun kayo na yung magdidesisyon yan. Kasi mawawala din naman ako. Mawawala din naman kami. Wait lang ha, magpapark lang ako.
Okay, game. Na-interrupt eh. Na-interrupt. Parking ako eh, parking. So, ayun nga, nasa na ba ako? Dito pa rin. Nakakainis. Paano ba to? Yung pagkati-hatihan nyo, bahala kayo kung paano nyo pag-uusapan. Hating kapatid ba? Hating kapatid, pag-usapan nyo, wala namang problema o wala namang ano na hindi nasusolusyonan ng pag-uusap. Huwag kayong mag-aaway. Pag-usapan nyo lahat. Huwag kayong mag-aaway tatlo. Tapos, huwag nyo rin ibebenta. Kahit anong mangyari, kahit wala na kayong makain, huwag nyong ibebenta. Sabihin nyo rin sa mga magiging anak nyo, huwag nyong ibebenta. Kasi kahit malaking halaga pa yan na pera, huwag nyong ibenta. Sabihin nyo sa mga anak nyo. Kasi yan, pinaghirapan ni tatay yan. Saka negosyo na yan. Habang buhay mo na negosyo yan. Yung mga nangungupahan dito sa sa Laguna, ang dami. Paano? Kadalasan kasi dito puntahan kasi nandito trabaho eh. Taga Mindanao, taga Visayas, taga Maynila, dito nagpupunta sa Laguna kasi nandito yung trabaho. Siyempre, ang gagawin nila, wala silang bahay dito, mangungupaan sila. Ganun ang nangyayari. Kaya tayo, hindi tayo nawawala ng na umuupa. Problema nga lang, problema sa bayaran. Ang tatagal magbayad ng mga umuupa. Pero well, huwag nyo ibenta. Kasi, sinasabi ko nga sa inyo, habang buhay nyo ng negosyo yan. May balak kong magpa second floor saka third floor, pero papaupahan ko pa rin. Pero hindi ko pa alam kung paano at kailan. Kumbaga parang hindi ko pa siya ginugol eh. Kasi marami pang kailangan tapusin. If hindi ko man mapa second floor at third floor yan, kayo gumawa. Pa second floor nyo, pa third floor nyo, paupahan nyo, hati-hati kayo. For example, papagawa, hati-hati rin kayo sa pagpagawa, hati-hati din kayo sa kita, diba? Sa unang bahay, depende pa yan depende pa yan kung ang magiging usapan nyo, ito sa inyong tatlo, yung pangalawang bahay, ito sa sa mga anak ni Daniel, sa mga pinsan nyo. Depende pa yon sa mga usapan nyo. Pero ang nakikita ko dyan, for example, kunin ng mga anak ni Tia Tasyon yung unang bahay. Well, siguro hindi ako sure pero consult din kayo sa sa legal.
sa attorney kung pwede kayong humingi ng pera kasi napatayuan ni tatay yun ng bahay. So for example, kinukuha, yun yung gawin nyo. Tapos ang mangyari niyan, so kay Daniel pa pala yung pangatlong bahay. Iniisip ko kasi pag dumaan kasi talaga sa legal, yung unang bahay, tatlo kayong maghahati. Ay hindi, tatlo kayong maghahati, pero may kahati pa kayo. Yun, sila Lian, yung tatlong magkakapatid. So ang mangyari, 6 kayong maghahati. Yun yung worst case scenario, 6 kayong maghahati pag dinaan nyo sa legal. Pero kung sakali man na ganyan pa rin yung status at hindi talaga nila kunin, kayo yung maghahati sa unang bahay. 3 lang kayo, which is maganda. Tapos hindi naman na dun yung sila Lian kasi meron na silang pangatlong bahay. Well, kayo mag-usap, pero mas maganda sa inyong 3 yung unang bahay, tapos kila Lian dun sa anak ni Daniel na 3 din, sa kanila yung pangatlong bahay. Kung kukunin man yung pangalawang bahay ni Tia Tasyon, yung mga anak din nun. Pero kung di naman kunin, edi pagkati-hati-hatian nyo na lang. Tapos yun nga, kung di ko mapa second floor, di ko mapa third floor, kayo magtuloy. Kayo di naman kikita eh. Huwag na muna kayo mag-isip ng ibang negosyo na itatayo nyo paglaki nyo. Mag-focus kayo sa pagpapatayo ng second floor or third floor. Pero kung di ko mapatayuan, kasi binabalak ko rin talaga mapatayuan ng second floor at third floor yan, kasi ayoko manghingi sa inyo ng pera pag matanda na ako. Ang gagawin ko, doon ako kukuha sa first floor, second floor, third floor ng pera. Kaya kailangan ko rin mapatayuan yun. Tapos kaya nyo na yan. Kahit di ko naman kayo sabihan eh. Alam ko naman anak ko kayo eh. Alam ko paglaki nyo pa madidiskarte pa rin kayo. Parang tatay nyo. Parang ako, madiskarte. Basta yung gawin nyo lang palagi yung mabuti, saka yung tama. Huwag kayong gagawa ng masama kasi isa lang yung pangalan nyo. For example, Rich Prince, di ba? Isa lang yung pangalan mo. Nasa iyo na yan kung anong imahe yung gusto pakita sa ibang tao. Saka kay Chloe, siya yung anak na hindi ko masyado nakasama, or hindi talaga nakasama. Okay na rin yun, para maging independent ka. Kaya mo yan. Ako nga, unting panahon ko lang nakasama si tatay eh. Mas malakas ka pag independent ka.
Di ba? So, yun lang. Paglaki nyo, ano? Gawin nyo kung anong magpapasaya sa inyo. Yun lang naman ang buhay eh. So, bye-bye. Isip pala ako ng bagong video na gagawin para sa inyo. Pero kung dumating man ang oras nang wala na ako, play nyo na lang to. Memories. Memories na lang ba? Bye-bye, mga anak.